Verse nito. Ano dahilan bakit sinabi ni Jesus to? Yung verse na yun. Ano? So, kung hindi pa po yung nababasa ito po ay sinabi ni Jesus kasi nagkaroon ng konfrontasyon o pag-uusap yung mga Hudyo. Ano po? Na kung saan ay kausap ni Jesus ng panahon na yun. At sila po ay nanggagalain kay Jesus at talagang isinisilip kay Jesus na sinasabi nila, kami ay hindi anak sa atas, kami ay dahil ni Abraham. Ano po? At hindi kami anak sa pagkaalipin. Ano? Anak kami. Ano? Kung saan ay mga tunay kaming anak. At kami ay anak ni Abraham. At sinabi ni Jesus ay kung kayo yung mga anak ni Abraham, kasi sana hindi mo ginagawa to sa akin. Ano? At dahil sa kayo ay mga anak sa alipin, ano? Ay ganyan ang ginagawa ng mga anak sa alipin. Ako saan ay namumugad yung kasalanan sa kanila. Ayaw, namumugad yung kasalanan sa kanila. Sabi po nito, sa verse, sabi dito sa verse, sa 34, sabi pala dito, ganito. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. So, yun, kita natin, itong mga taong harap ni Jesus, nung time na ito ay alipin po sila. Ano? Alipin po sila ng kasalanan. At dahil sa sila alipin ng kasalanan, ay makita natin na hindi sila makaalis doon sa puwersa ng kasalanan na nananahan sa kanilang buhay. Kaya nga, pagdating doon sa bandang baba, sinabi ni Jesus ay sabi dito sa 35, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya. At habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Yun ang napakailan doon. Kaya sinabi na po niya noon, sa verse 36, na kung saan nga po ay ayon. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo ang magiging tunay na malaya. Kaya naman ating natin tingnan, ang tanong nito ito, ibig ba ninyo maging malaya ang mga ito? Ano po? Ano ang malaya? Kasi alam mo sa panahon ngayon, siyempre lang sa inyo, bago natin pag-usapan yung tatlong tao, paano yung malaya nyo sa kanila. Yung mga tatlong tao na kung saan natin ay nakaranas po sila ng tamang-hamang ng bagay sa kanyang buhay na may pulong. Maraming tao sa panahon ngayon na almost sinasabi nilang sila ay nag-Christian, sila ay Kristiyano, sila ay born-again, pero may mga part sa buhay mo nila na nagpapakita na hindi talaga naman silang lumaya. Ayun na po, ano po ba kayo? Kaya kailangan, as a Christian tayo po, i-listen natin ito ba? Pagkakalan natin mabuti ang buhay natin. Kasi baka sa isip mo lang yan, baka sa atin lang natin. Sabi nila, I'm a Christian, I'm a born-again. Pero, pagdating sa itinitwala buhay natin, sa ating buhay pang araw-araw, sa ating buhay na ginagawa, ay may mga parts doon na talagang hindi natin nai-surrender sa Diyos. Yung bagay na kaya yun ang nagiging resulta o makikita sa atin na parang hindi tayo lubusang nakalpa. Ano? Sa ganun mga bagay. Kaya nga, once tayo naging born-again, naging Kristiyano, naging mananampalataya, at kailangan po talaga ay mga sa mulong tunay na pagmala. Amen. Makikita mo mula ang buhay mo bilang Kristiyano kasi hindi ko doon sa pamaya. Pag sinabi ko na sinalaya, mga kapatid, tinutulong ko ito sa kabuuan ng ating pagkakaya. Maya-maya, itinan natin, alamin natin, ano po pati, sa buhay natin ang dapat tayo ng kaya. Pero ito na po, ibabahan na mo ito. Unang-una, pero po sa inyo. Kilala po kanyang tao sa sakiyo sa Biblia. Kaya nga kamay, nakabasa na. Si Sakiyo. Ay, kayo mga kamay. O, yun.
lang ang nakaalam, ano. O, di bale. Pagkaralan natin si Sakeo. Kaya may kantang, may kanta po na yan pa, sa Bisaya na. Si Sakeo, kilala ko, puto siya na, tabong, nagsatak siya, singkang lo, hindi nakakita. Ayun na si Jesus natin, pagsakan na ay nagsigil. Ano ba yung salita Bisaya? Sakeo, lumapit ka, puto siya na, buwan. Karala po niya, si Sakeo, small but careful. Palit na tao, pero hamon nga yung pagkakaon na. Natin, Sakeo. Si Sakeo ay masusupungan po natin ang kanyang kasaysayan. Natin, yung himala na nangyari sa kanya. Sakeo, chapter 19, sa aklat ng Lucas, chapter 19. Makita natin na nakakapanghapo nung nangyari sa kanya. Chapter 19, verse 2. Ayan. Sa verse 2. Ang nakalagay ko ba? Lucas chapter 19. Ayan. Verse 2. Sabi ko dito. May isang tao o ang pangalan ni Sakeo, isang pinuno ng mga manginingil ng buwis. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Ano po yung istorya ng buhay? At siya ay mayaman. Praise God. So, sinikap niyang makita si Jesus. Ayan. Upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi na ito makita dahil sa sipang dakis. Ayan. Kaya, patakbo siyang mauna sa dinaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sitomoro. Ayan. Sabi ko dito, ayan. At pagkatapat ni Jesus sa lugar na iyon, at tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka. O agad, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa inyong bahay. Ayan. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Sana excited din tayo tinatanggap si Jesus. At lahat nakakita nito ay nagulong-gulong na. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. At sabi nila. At tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako'y may nagaya, sino man, isusuli ko ito sa kanya ng ikapat na beses. Grabe no? May tao po kayo ganito sa ngayon. Ayan. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sangbahanan ito sapagkat anak din ni Abraham ang tao. Ang anak ng tao ay lumarito upang hanapin at pinagtas sa kanila. Ayan. Ayan. So, sabi nito, nakita natin yung story ng buhay niya, yung Sakeo. Ay, si Sakeo ay nakita natin gustong-gusto niya makita sa Jesus. Pero may dahilan. May halang ito kung bakit hindi niya makita. Kasi siya po ay panggap. Kasi nung panahon na yun, si Jesus nangangaral, ay si Sakeo po ay doon siya nakapusto sa pinakaulipan. Napakahirap. Kahit magpilhan siya ng mga paa niya, hindi pa rin niya makita sa Jesus. Pero si Sakeo po mga kapatid ay isang tao na interesado kay Jesus. Amen. Yung po isang maganda na dapat interesado tayo kay Jesus. Bakit? Anong mayroon sa kay Jesus? Hanggat hindi natin alam kung anong mayroon kay Jesus, hindi ka magnanais lumapit kay Jesus. Alam ko ba? At ang naghahanap lumapit kay Jesus ay nakasumpungan kay Jesus. At pag nasumpungan mo sa Jesus, may magandang bagay na nangyayari sa atin at sa inyo. Una, binasa na po natin pag-aralan natin, anong bagay na nangyari kayo sa iyo? Mayroong 4 na bagay
nakita doon. Nung aking pinag-aaralan. Si Zacchaeus dati, nung hindi pa niya nakita sa Jesus, ay alipin po siya. Alipin. Napakahirap po niya makalaya mo. Kasi siya ay tax collector. Maniningil ng buwis. Para sa panahon natin ngayon. Yung maniningil ng buwis, sabi nga, nakukulto kami ni Brother John. Grabe. Kumakot ng pera ang mga nasabihan niya. Kasi siya kami na ng buwis. Ano? At kung magkakaiba yan sa mga, ano po, doon sa mga tao na mga kilala sa lipunan sa panahon natin ngayon na ano po sila, nag-uulit ng pera sa gobyerno at ang hanap ay pagpapayaman. Alipin po siya ng pera. Makita natin, alipin po siya ng pera. Si Zacchaeus ay napakahirap makalaya sa ganung sitwasyon kasi walang ibang nasa utak siya, kundi maglaman ng kapwa. Mandaya. So dito makita natin, lahat ng pagkaalipin, makikita natin sa kanya. Unang-una, alipin siya ng mataraya. Nagdaraya siya, pagdating siya pagpupul. Kaya doon may pagkakaibang pagsingil. Paniningil ng mga tax collector sa panahon po noon sa Jerusalem. Kasi ang paniningil po noon, ang naniningil po kasi ng pupush noon ay mga, kasi sakot ng, Roman Empire. At ngayon, ay ang paniningil ng pupush dyan ay puputahan ka. Depende sa utak nila. At kung ano yung sinuutak nila, pupush para sa'yo, yun ang dapat mong bayaran. Kapag sinubrahan yan, babayaran mo yun, ngayon ang tira, tayo na. Bibigyan mo lang ang tamang buwis doon sa nakakita. Paano ko sinubrahan? Kasi ibig sabihin, ang laki na para sa maniningil at si Zacchaeus po gano'n. Sobrang malaya. Ang tao kung alipin na ng pandaraya ay mahirap makalaya. Pero parang ako makaya, pinag-aaralan lang po natin ito. At i-relate natin ang buhay natin. I-apog natin ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Alam mo naman hindi natin buhay ito kasi Kristiyano na tayo. Kaya nga dapat walang tira. Kung tayo pinalaya, walang natira na umaalipin pa sa atin. Kaya po, walang tira. Talagang tunay na malaya. Kaya po, ano po ba kayo? Makita natin dito, isa kayo ay mandalaya at siya po ay alipin ito. Ganitong kalubang. Alipin siya ang kasalanan. Ang malaya po kasi ay nakuri ng kasalanan. Puwersa na ang hirap ng makalaya. Amen. Pangalawa, alipas po siya ng karamutan. Madamot po siya. Kaya nga, lumaman siya. Madamot. Hindi siya mapagkakagawa. Lahat ng naliipon niyang salapi para sa kanyang sarili, sa pagpapayaman. At wala tayo makikita na matasan si Zacchaeus ay pagkakagawa. Alipin din siya doon. Pangalawa, ay ano nga, alipin siya ng pagnanakaw. Nakaw po kasi ito. Nakaw sa kapanangyaman, nakaw sa paglato, nakaw sa mga tao. Ang hindi na makalaya kung naibuhay na natin. Yan kasalanan po kasi mga kapatid ay may power. Ano? May puwersa na nagmamangkin malulit sa pagkatao natin. Ano mo? Kaya dito makita natin sa pang-apat, si Zacchaeus ay alipin ng kasalitan. Yun ang dating buhay niya, nung hindi pa yung namin si Jesus. Pero, nung dumating si Jesus sa buhay niya, wow, hallelujah! Nakita natin, si Zacchaeus ay nakalaya. Pero ba, sabi ko ba kayo kapatid? Kaya ang tanong dito, ibig natin, ibig natin makalaya. Ano na ngayon? Ano ba? 2026 na. Kailangan yung pagiging Kristiyano natin, hindi na marapay. Sabi na po, hindi na patungkit-tungkit pa. Kailangan mas lalong seryosohin doon natin. Sige! Dito makita natin, si Zacchaeus, unang-una, nung namit niya si Jesus, ay nangatap sa Jesus. Ayun, ang tao nito.
Lahat ng panahon ni Abraham, maalisin niya lang ang kasalanan. Hallelujah! Amen! Naintindihan niyo yun? Buhay natin, bago natin nakita si Kristo, si Jesus, yung din tayo. Amen! Yung din tayo eh. Ganun tayo may sa iyo. Kung alam po ninyo, ang napakaganda nang nakita natin sa Jesus, pinapasok natin siya sa puso, pinatuloy natin siya sa buhay natin, pinatuloy sa iyo, pinatuloy sa kanilang tahanan, may mabuting bagay na sinabi ang tayo ng Jesus sa kanyang buhay. Ang kaligtasan ay dumating, hallelujah, sa pamilya ito. Wow! Yung sabihin ng Panginoon, mismo ng Diyos na nagsiklara, nagsabi na ang kaligtasan kapatid, ang kaligtasan ay nakalip ko. Wow, hindi ko may kumparan. Kahit sa anong blessing ng material. At sa puso, sa kailaliman ng puso, sa iyo, ay makita po natin na mayroong bagong simula. Mga kapatid, may bagong pangyayari sa tamang-hamang. Tingnan natin, sabi dito. Sabi dito, tumayo si Sakeo, doon sa verse 8. Tumayo si Sakeo, at sinabi kay Jesus, Panginoon, ipamibigay mo po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. Wow! Yung dating malamot, nabuksan ang budiga. Mayroon pala dapat mga kayo, yung dati nga ayaw ka na magkaloob, gusto ipapaganon lagi, nabuksan yung pintuan ng kanyang ng kanyang mga bagay na mayroon siya, nilargahan niya sa kanyang kapwa. Mahirap po yung gawin, hindi basta. Ngayong kalahati ng kayamanan ko, Panginoon, ibibigay ko sa mga mahirap. Wow! Kamang dating maramot, biglang gano'n. Dating madaya, dating salit, biglang gano'n. Dahil namukot ka sa Jesus. Namukot niya sa Jesus. O, ito bro, ito pa kaya? Ano mo, di kami bigay at hindi lang yan. Kasi nga, ramdam niya sa sarili niya, nakatanggaman siya. Nakatanggalan siya. Kaya ang sabi niya dito, at kung ako'y may nadayang sinuman, isusulit mo ito sa kanya ng may kapat na bisin. Ang dami. Patingin ko po sa buhay niya dito. Yung sabi niyo. Kaya ba, ano po ba kayo mga kapatid? Okay na natutulog kayo ba? Natulog na. Hindi naman pala. Praise God. Dahil sa natagpuan sa Jesus. Kaya nga tayo mga kapatid, pagtunay na natagpuan natin sa Jesus, may magagandang bagay na mangyayari sa ating buhay. Hallelujah! Yung old nature natin, yung mga bad attitude natin, mga mali natin mga prinsipyo sa buhay, mga mali natin mga gawa. Wow! Mga kapatid, dahil gawin natin ang himalayin sa dumating siya sa buhay natin, yung mga bagay na yun ay karakter natin, biglang nakaya natin ang panginoon. Ito ang kapatid natin dito. Ang hirap mo na. Yung aming kapatid dito, buhay na patotoo. Ang hirap tanggalin ang bisyo. Ano mo? Ang hirap tanggalin ng kanyang bisyo sa katawan. Masabi natin, napakahabang panahon. Nakakasisip po siya. Siguro na namin kasi pinagkakal tayo. Bulang lang tayo. O pangga. Bigla, pagdating ng grabe. Wow! Namanghang marami. Ikaw nga yan. Ano pa? Kaya nga mga kapatid, yun, isang mga bagay. Ito pa,
Pangalawang tao. At saka na po nyo ito. Kung ito'y umabot na ng alauna. Diba? Sabi po nito, ang pangalawang tao ay ang pangalawang po, ay dito po mga tagbasa ang pangalawang kasi chapter 8:26. Ang tao ito ay ang taong Gergesino. Diba? Ating pong basahin sa bed. Tingnan natin yung nangyari sa buhay niya. Lucas chapter 8. So, napakahalaga mga kapatid na nagbabasa tayo ng Bible. Pakita natin ang napakadakilang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga kinalugdan niya. Ano po? Yung mga kinalugdan niya, kinahabagan niya. Hindi lang sila yun. Pasabihin mo, bago nagbabasa, ay sila yun. Hindi, alam po ninyo. Si Jesus noon, ngayon, pagpakainahan. Kung naranasan nila yun sa panahon ni Jesus, mararanasan mo rin kapatid yun sa panahon nila. Amen! Kanari, Lucas chapter 26, sabi dito. Sabi ko dito, dumaan sila sa lupain ng mga Gergeseno. Sa tapat ng Galilea, sa kabilang ibayo ng dagat. Tingnan natin ang tayo kung ito naranasan ko ng tao ito. Pagkababa na Jesus, sa bangka, sinalabong siya ng isang lalaking kadalawaon. Sinasabihan ng mga demonyo. O ng mga demonyo. Kung matagal na itong hindi nasusuot ng gabi at ayaw rin tumira sa bahay, kundi sa mga kuwebang bibiran na mamalagi. Nang nakita nila si Jesus, ay nagsisigaw ang lalaki at nagkatila pa at sinabi ng malakas, Jesus, katas, Jesus, anak ng katas ng Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong kahirapan. Sabi ko nung anak sa salita ko din ng kasama Espiritu. So, gano'n ang sinabi nito sapagkat inukol sa Jesus na lumabas ng masamang Espiritu. Na madalas ito sinasapian ng masamang Espiritu at kahit ito'y bantayan, talikalaan ng mga pagkamay ay pinaglalagot-lagot namin ito. Ang mga iyon, siya ay nadala na pinuno sa mga liblib na po. Kaya po, at tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon. Sagot niya, sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Ayun. Nagmamakaawa kay Jesus ang mga demonyo. Ayun. At sila ay tinaturo sa kalalim ng ulang hanggan. So kapag tinuloy-tuloy po natin yung basa, ito pong tao ito mga kapatid, ay alam po ninyo ito ay kung sa ating lipunan, wala nang service. Wala nang alaga. Walang kapaluban. Wala na. Patako ng buhay yan. Kumbaga. Pero alam po ninyo, si Jesus, nung nagkakulang siya, ang nakita din siya sa kanya, ang kanyang kaluluwa. Naging nagipin at pinanghihirapan ng masamang Espiritu. Noong panahon na yun, mga kapatid, nabasa natin na itong tao ito ay wala na gamit, ano po, pagkatapos ay parang makita natin siya ay wild na tao. At pagkatapos siya ay sumistila sa mga kuweba, sa mga libingan, na kung saan ay yung buhay niya napaka-gusgusin. At dahil sa tao ito, ay walang kapangyarihan siya sa sarili makalaya kasi ang tao na demon possessed, ito po mga kapatid, ay taong wala nang kapangyarihan sa sarili. Ang mga demonyo ang nag-ooperate sa kanyang pagkatao. Kaya ginagawa ng mga demonyo yung gusto niya sa katawan ng tao. Kung gusto mo isok sa ako, isok pa yan. Kung gusto pumunta sa mga tumakbo sa matitinig na lugar, tapatak na yan. Gustong sirain ng demonyo yung kanyang katawan. Ganyan po, no? Dahil naandun yung porsa ng masamang espiritu. Pero wala po ninyo mga kapatid. Ang Diyos po talaga, sa Jesus ay puno ng awa ng tao. Ang kaluluwa ito, ang tao ito, namamat po na
Panginoon Jesus ay nakaranas ng biyayang Panginoon. Babigyan siya ng atensyon, napupusan siya ng kasi. Ang kanya yun, inutusan na yung masamang espiritu, lumabas ka sa kanya. At ang sabi ko, hindi isa yung masamang espiritu, batalyon. Pag sinabi ko batalyon niya, parang ano po yan. Isang ulit ang mga masamang. Ano po? Mapaalamin. At ang sabi ng mga nakasulatan, nakiisa pa nga itong mga demonyo ito, na makita kong sa mga ng kalaliman, kundi kung saan mayroong mga baboy. May baboy doon, doon na papasukin. At nung pumasok naman sa espiritu ng mga baboy, ang mga baboy ay nagtakuhan, papunta doon sa dagat. At kung sila nagtalo na, sa kanila. Pero after ng mga baboy na ito, makita natin, sabi ng Biblia, yung tao na gano'n yung mitsura ay bigla-bigla naging matino. Nakaupo sa tabi ni Jesus at naging matino sa tabi ni Jesus. Nagkaroon ng panibagong simula sa buhay dahil kay Jesus. Hallelujah! Amen! Palapakan natin ang Panginoon! Ng mga tao ito, ng mga tao na usahan ay nasa liman si Jesus, mga kapatid, mararanasan mo din yan. Amen! Ang tanong na po ito bang hinahanap mo ng buong puso ko? Kasi pag nagkahanap ka naman ka, ito po mahirap makasabong. Para kang may nawalang bagay. Kahit alam mo na, ay nasaan nga ba gayon? Nahanap yun, parang tulad na ka. Yun po ang hirap nakakita. Ang hirap makasunod. Kasi nakita na nila, ay nagpapaliwala ka na hindi man parang hindi nila nakita. Pero ito, tunay na susunod sa Jesus. At dahil ito, ano ang nangyari? May tatlong bagay na nangyari doon sa Jerusalem. Pinalaya siya sa kawalan ng pag-asa. Wala na siyang pag-asa eh. Wala na. Ang natira na lang sa kanya talaga, buhay niya. Yung buhay na lang. At ang buhay niyang meron siya, ay gusgusin, mapangit. Sobrang hindi magandang pagmasdan. Walang magandang makikita sa kanya. Kakauran. Pero dahil doon, pinalaya siya ng Jesus. Doon sa kawalan ng pag-asa. Kaya nga mga kapatid, sino man sa atin ngayon, para nakakaroon tayo walang pag-asa. Mga kapatid, pakiramdam mo yan. Kung lalapit ka kay Jesus, magkakaroon ka ng buhay ng pag-asa. Amen. Yung pangalawa, pinalaya sa sobrang nararanasan ng pagdurusa. Ano ba yung nararanasan ng pagdurusa? Hindi maipapalit, hindi maitutumbas, hindi pwedeng iwangki yung ating pagdurusa na nararanasan ngayon. Doon sa naranasan ng Jerusalem ito. Mapalat naman tayo, may natutuluyan tayong bahay, mayroon tayong damit, mayroon pa tayong nagagastos, may nakakain ang Jerusalem, wala kakain, walang damit, walang bahay. Pero nung namimili si Jesus, nung pagpula pa ng Jesus, nabago ang lahat. At pagkatapos ano ba yung ito? Pinalaya siya sa masamang espiritu ng nagpipinsa. Mga kapatid, kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag-aralan natin sa mga nating buhay, baka may push doon ang masamang espiritu. May part doon ang masamang espiritu na makakalimutan ka. Iwaksin natin sa pangalan ni Jesus. Huwag mo ipahintulot na pinalimutan ka ng anong mga bagay na kung saan ay pinagmula ang masamang espiritu. Pangatlo na po, pinakalas na po. Sa pangatlong tayo. Nasudra na wala sa po nila yung biyaya ng Panginoon. Dahil natagpuan po nila ang Panginoon Jesus, makita po nila yung tunay na pasimula ng kanilang buhay. Amen.
Kaya nga, yung mga year na tulad ng ganito, kapatid, continuous lang yan. Mayroon ang tayong taon. Kaya parang na iba, may ito na tayo pa. Dilipas tayong taon 2025, 2026. Pero nung kapag sinabi ng panahon natin, ito na naman. Pero, ang isang napakaganda mga kapatid na pasimula ay yun, natakpuan mo na si Jesus sa mga. Yun ay yung new beginning. Nagkaroon ka ng panibagong simula. Ikaw ay may bagong pamilya na sa Panginoon. May bagong kaligtasan. May bagong pag-asa. Yun. And last po, pangatlo, sino nakakabasa sa inyo sa buhay ni Maria Magdalena? Sino sa inyo nagbabasa ng Bible? Ay, si Pastor lang? Si Maria Magdalena. Si Maria Magdalena ay isang babae na kung saan ay nakasalan. Mababasa natin ang kanyang kasaysayan sa aklat ng Lucas chapter 7, verse 32. Ito po si Maria Magdalena ay isang babae na masamang babae. Sa salitang lagi natin naririnig ay salitang babaeng mababa ang lupa. Sa wikang English ay prostitute. Ano po? Si Maria Magdalena, nabalitaan si Jesus ay pumunta sa isang bahay na Samaritano. Para sila nasisipan. Pagpasok ng Jesus ko, pumasok din si Maria Magdalena. Dalawang mamahaling babae. Pagkatapos, nung makita niya si Jesus, lumukot siya sa pangalan ni Jesus. Umiyak ng tubig pagdadala natin. Hindi tumipigil na kaya habang pinagmamasdan ng mga tao doon. Ng mga alagad. Ng mga tao sa paligid ni Jesus. Yung babae, iyak ng iyak. At ang kanyang luha ay talagang dumadalang na sobrang napakalakas sa kanyang mga mata. At ang mga paa ni Jesus ay nababasa. At pag nabasa na, ginagawa na ang kanyang buho ang pinagpatahin niya doon sa paa ni Jesus. Binubuhusan niya ng pagkakas, ginagawa sa kanyang mga. At kung panahon na yun, mga kapatid, ay magsalita ng mga parisino sa paligid. Sabi na mga parisino mga kasalanan ko, kung alam naman gawin na ito, ang babae hindi ka makarumi, makasalanan. At dapat ay hindi siya nagpapahinga para gano'n. So alam ni Jesus, ang kalungkatan mo na tao. Kaya sabi ni Jesus, tinawag si Simon, sinunan ka, huwag nasabi na sa iyo. Nang ako'y pumasok sa bahay niya, hindi ko nalasan ng aking masama. Hindi ko ako pinakain. Kumbaga, hindi ininterpret na maayos. Ni Simon, Jesus, pero mas dami mo babae ito. Hindi ka tumulong sa kapatid ng aking masama. At sinabi ni Jesus kay Simon ito, may dalawang tao na nagkasala. Ang isang kasalanan ay malaki. At ang isang kasalanan ng isang maliit. At sila'y parehas lumapit doon sa tao na nagkakasalanan niya. At pagkatapos, parehas silang pinatawad. Sabi ni Jesus, sa tingin mo Simon, sino ang pinatawad doon ng malaki? Ang sabi ni Simon, sa tingin ko sa Panginoon, ay tao na malalaking pagkakasala. Tama ka! Sa ginawa ng babae ito, ang kanyang ginawa ay nagpapakita ng laking pagkakasala. Sabi ni Jesus, kay Maria, na makasalanan, Mama,
Kumaya pa ang pagbuka. Pinatawag ko na. Wow! Nakakaunha mga kapatid. Kasi si Maria, sobrang sigurado po siya sa kanya. Bakit? Ang buhay po niya bilang isang babae ay pakapit. Ang kanyang bigaya, ang kanyang hinahanap sa buhay ay panandali ang kanyang lahat. At doon siya nakakaroon siya ng kita. At yung buhay na gano'n, mahirap makalala. Mahirap sa kawala. Kasi nasa kita siya ng lahat. Pero mga kapatid sa Panginoon, ito po lang si Maria. Hindi niya gusto yung pangyayari yun. Ang nag-uudyok sa kanya na gawin yun na kayo mga demonyo nasa kanyang buhay. Kaya po ninyo ang taong gumagawa ng masama. Ang totoo mga kapatid, hindi po talaga siya may gusto nun. Natadrive po siya ng evil spirit na gawin ang isang bagay ng masama. At sabi naman na nakasulatan, si Maria, itong demonyo na masasama ang pinalis ni Jesus. At mula nun, naranawin na mo ang tunay na pagkakasama. Praise God. Hallelujah. Kaya ito mga tao ito mga kapatid, makaranas ng kaliwanag sa bilang kaliwanag. Kaya nga ang mga tao na dumating sa kanilang mga buhay ay puno na ng pag-asa. Lumilipas na ng mga tao kung ano ang mga araw, puno na sila ng mga kasi isa, walang ayaw lang pumasok sa puso nila na rin bago na lahat sa buhay nila. Amen! Hallelujah! Yan mga bagay na kulit ng mga natin. Kasi ito makita natin, yung kalalasan ni Maria ay ang may bagay. Pinalaya siya sa pagkamit pinangkitan ng alaman. Pinatawad at pagkatapos ay inilipas. Inilipas. Hallelujah. Wala na mga kapatid sa mga naalala ko yung nakapagpipigyan na ito pa ang mga. Sabi ng Panginoon, sabi na si Pastor, sabi na bagong taon, sabi na bagong buwan, wala ka ba bagong lahat, sabi na ito bagong naman, wala ka ba bagong buwan, sabi na siya na matagal na may Pastor na mga. Totoo naman, dapat ganun tayo. Matagal na mabago. Kasi mula ang isa, matagal natin, nabago na ang lahat sa atin. Amen! Mabago na ang lahat sa atin. Kaya lagi tayo magbago pa natin. So ngayon, ito yung tanong sa ating pagtutuloy ng mga. Anong bagay ba? Sa tingin natin ngayon, ang parang nakakalitin ka sa atin. Nakakadama ka ba na parang hindi ka makakalitin ng alaya? Nakakaranas ka ba na parang ikaw ay napapahirapan ng mga bagay na nilalala sa ito mo na gusto mo makakita, gusto mo na ikaw ay makakala. Pero bakit hindi tayo nakakita? Ano? Siguro, isuko mo rin yung mga nakakita. Amen! Mga bagay na gumagawa sa atin, mga bagay na makakapagpalit sa atin, ay tawag-tawag sa atin. Ano din ang kahirapan? Ano din ang gusto? Ano din ang mga nagdamay? Ano din ang pisang kalaman? Makaitin, ano ba ang nangyayari? Kung ba natin wala, ang tanong mo ba? Okay, pinapin yung sa awin na ano na po.
I surrender all. Tapos namin natin ito mga kapatid ay magkulay po tayo ng ating sarili sa Panginoon. At kung tayo ay nakakaranas sa buhay natin ng mga bagay na kung saan ay nakakapagpahilig sa atin. Alam mo na nararamdaman ito, pero parang ang hirap-hirap mong makahalis. Ang hirap-hirap mong magawa yung pagbabago. Ang hirap-hirap mong hamparan. Ang hirap-hirap mong nakakapasin mo yan. Isa lang si Pwede lang mga kapatid. Isunod natin sa Panginoon. Sabi natin sa'yo, ay surrender ko. Amen. Hallelujah. Lalo na sa panahon ngayon. Alam niyo mga kapatid, malapit na dumating ng Panginoon. Kaya nga siguro lang, nauuntog siya kasi hinihintay na niya kapatid. Kasi nakikita niya na yung pamilya ko natin hindi maakibusan. Hindi siya Diyos. Ayaw ng Panginoon ang kapamali. Masutuwa na tayo sa gano'n. Ang gusto niya, ang kabalik niya, makasama tayo sa kanyang magbabago. Ulitin po natin, I surrender all. Hallelujah. Habang inawit po natin ito'y gawin natin awit na ating pangalangin puso. Kasi nasabi natin sa Lord, Lord, I surrender all. Alam mo yung buhay ko, nakikita mo ang nararanasan mo. Pag-alilangan, nahirapan, naguluhan. Panginoon, sinusulit ko sa iyo. Christ, Lord,